Okay, what's up guys? For this video, pag-usapan natin ang lesson 4 nyo sa midterms. Ito ay ang water hammer. So, diretso na agad. Definition ng water hammer. Water hammer is a pressure surge or wave resulting when a fluid in motion is forced to stop or change direction. It is also called fluid hammer or hydraulic shock. So, ang keyword dito is yung force to stop. Okay, water hammer, in more general term, ito ay tinatawag na fluid hammer. Pero since water naman lagi, or mostly yung kino-consider dito, tinawag na lang siyang water hammer. Okay, so pwedeng oil hammer, mercury hammer, kapag hindi water. Nangyayari itong water hammer guys, every time na nagko-close tayo ng mga valves, or sa mga gripo natin. Okay, paano ba yung situation doon? Okay. Kapag inopen mo yung gripo or yung valve, ito, syempre, continuous nag-flow yung tubig dyan, di ba? Kapag bigla mo kasing clinose yan, boom. Ito guys, magkakaroon ka ng pressure dito. Dito part. So, anong mangyayari dyan kung sakaling di na-design ng mabuti? Puputok. Mabubutas tong pipe dito. Kakaroon ng leakage. Kapag di mo alam yung pressure dito, magkakaroon ka ng butas dito. Pwede rin dito. So that is our job as engineers to design this pipe system or this pipe right here. Kung ano ba dapat yung kanyang kapal or kung ano ba dapat yung material. Piyok agad. Material na gagamitin sa pipe na to nang sa gayon maiwasan natin guys. Tawag dito yung butas dito or yung pagputok ng ating pipe dito. Okay? So, kapag close mo yung valve, again, magkakaroon ka ng pressure dito. Okay, ang pressure na yun ay nagdudulot nitong shock wave or pressure wave. Okay, na kung saan itong pressure wave na ito, magta-travel siya back and forth kung saan galing yung kanyang supply. So, kapag close mo to, boom, close mo yung valve, yung water mo dito, magta-travel pa ganun, papunta sa kanyang source, tapos babalik. Okay? So, bakit ganun, sir? Bakit magta-travel yung tubig? Hindi ba pwedeng katulad sa kotse, kunyari? Pag sa kotse, di ba, pag nabunggo sa kunyari, poste, di ba, magko-compress yung kotse. Mayuyupi ba yung tamang term? Basta siya, boom, kaganon. Pag mabubunggo. Sa fluid kasi, di ba, incompressible ang fluid. So, kapag close mo tong valve dito, hindi naman pwede mag-compress yung tubig dito. Hindi ganon, hindi mangyayari pag tubig, hindi sila compressible. So, ang mangyayari, mafo-force yung tubig na magta-travel pabalik. Pero babalikan niya ulit to. Sana all. Joke lang. So, ganun ganun yung mangyayari Parang ganito. I-drawing ko. Para mas maintindihan nyo. So, kunyari may reservoir tayo, dyan galing yung tubig. Tapos nandito yung iyong valve na close mo. O valve yan basta valve yan. Not necessary yung mga gripo yung mga valve sa pipe system. Okay, kapag close mo yan, yung shock wave or pressure wave, boom, travel dito. Tapos, babalik. Okay? So, syempre, may distance L ka dito, yung travel niya. Reservoir to reservoir. Yari lang reserve. Formula ng time. Distance over velocity. Tama ba? Tama. Distance over velocity. Okay? So, ang time, kasi kailangan yung malaman to Itong time ng pag-travel ni pressure wave or ni shock wave from its reservoir pabalik. Kailangan nyo to. So, i-denote natin as T.
Yung distance na trinavel niya, o twice siya nag-travel pabalik. So ano to? Ano yung distance na kinover niya? 2L, di ba? Over, ito ngayon, itong velocity ng pressure wave guys, tatawagin natin tong celerity, small c. Next So celerity. So ka ba celerity? Okay, velocity. Celerity, denoted by small c, is the velocity in meters per second of the shock wave or pressure wave caused by a hydraulic shock. Okay, so again, ito 'di ba, yung yung pressure wave or yung shock wave, itong red na to, again babalik siya sa reservoir, tapos babalik dito sa valve. Yung velocity nung kanyang pag-travel is given by the celerity. May formula tayo for celerity, magdedepende po siya kung anong klaseng pipe yung nandito. Okay, bakit kailangan natin malaman si celerity? Okay, to solve for the pressure here dito sa valve, kailangan malaman muna natin si celerity. So may different cases kasi tayo, no? Para ma-solve yung pressure dito. So formula for celerity muna tayo. Meron tayong dalawa. For rigid pipes or yung mga matibay na pipes, formula for celerity is simply the square root of EB, E sub B over rho. So E sub B here is the bulk modulus of elasticity of fluid. And the rho is, alam nyo na yan, density. And for non-rigid pipes or for elastic pipes, again, pwedeng elastic Other term ng non-rigid is elastic. Paki-take note na lang. Okay, ang C mo ngayon is, instead na EB, EC naman, EC. 2EC. Too easy lang naman to guys. Madali lang talaga tong water hammer. Formula based lang po siya. Okay, so EC over rho. Take note na ang input dito sa dalawang E na to, ang input nyo sa bulk modulus and composite dapat naka-Pascal po yan. I-convert nyo ng Pascal dito sa equation. Okay, si EB, kapag hindi given, balikan nyo yung prelim lesson 1. Mayroong formula doon ng bulk modulus of elasticity of fluid sa fluid properties. Dinenote natin yun ng K. Si EC naman, pag di given, ito yung kanyang formula. Okay, the inverse of the quantity 1 over EB plus D over E times T. Hindi to ET hindi to E sub T E times T to. So ano ba si D? Pipe diameter. Itong E dito, modulus of elasticity of the pipe material. And T is the thickness of the pipe. So anong unit dapat sir yung D at T? Dapat same. Dapat same unit yan. Kung millimeter, edi millimeter to. Okay? So dito guys, sa formula ni EC, itong EB tsaka E dito, not necessarily i-convert nyo agad ng Pascal. Okay, kung megapascal itong dalawa, itong EB tsaka E mo na in-input mo dito, di malamang megapascal yung makukuha mo dito sa EC. Ang importante dito yung same unit si D at T, same unit din si EB tsaka E. Kung anong unit ni EB tsaka E, yun yung makukuha mong EC. Dito kailangan ng Pascal dito sa dalawa. Okay, enough with that. So ito na. Ito na yung dinerive ko sa sa paint. Since the pressure wave travels back and forth, the total distance it covers is twice the length of the pipe. The time for the pressure wave to travel is given by, ito na yon. So T is the time for the pressure wave to travel. Distance over velocity lang po yan, di ba? 2L over C. Again, ito yan Ito yung valve mo, itong violet. Paki-take note din na yung T na yan, itong T na to, is the minimum time to avoid maximum pressure. Okay?
So, minimum time to avoid maximum pressure. Or minimum time to avoid water hammer pressure. Ganun. Okay? So, move on tayo sa water hammer pressure. Uy. Ayun. Okay, water hammer pressure denoted by P sub H. We have two cases here. Rapid or sudden closure, tsaka slow or gradual closure. So, kapag, paano malalaman kung rapid or slow? Hindi, depende sa masasolve yung T. I-compare nyo siya sa time of closure na all my closure. So, time of closure, ano ba yun, sir? Time it takes to close the valve in seconds. So, pwedeng given yan. Pwede rin isolve nyo. Hindi depende sa situation. Okay, pero, in most cases, given po si TC. T sub C. Okay, pag rapid or sudden, ang pressure mo is rho CV. Rho being, again, the density. C is the celerity and V is the velocity of fluid. O, wag kayong malito Si V, guys, velocity ng fluid nung hindi mo pa clinose. Okay, si C, again, dinefine natin kanina, yan yung velocity ng pressure wave na nag-occur dahil clinose mo yung valve. Okay, so wag kayong malito doon. So, yun pag rapid. Pag slow naman or gradual closure, at the time of closure is more than or greater than the big T na nasolves. Okay, yung formula nyo, magkamukha lang yan. Si C, palitan nyo lang ng 2L over TC. Example. Pala dito sa rapid or sudden, pwede ring instantaneous closure. Take note nyo na lang, paki-add. Instantaneous. Example. Okay, in a pipe 600 mm in diameter and 3 kilometers in length, provided with a valve at its end, water is flowing with a velocity of 2 meters per second. Letter A, assuming velocity of pressure wave, so yan na yung C, to be 15 meters per second, find the rise in pressure if the valve is closed in 20 seconds. So ito na yung TC mo, time of closure, 20 seconds. And letter B, assuming the pipe to be a rigid pipe, and the bulk modulus of water is 2 giganewtons per square meter, find the rise in pressure if the valve is closed in 2.5 seconds. So letter A tayo. Aray. Sulat natin yung given. Diameter 600, 0.6 meters. Length 3 kilometers, 3,000 meters. Velocity ng flow, V yan, hindi yan C. Velocity ng flow, 2 meters per second. Letter A. Okay. Assuming the velocity of pressure wave to be 1.5. So ito, C is 1.5. Velocity of pressure wave. Find the rise in pressure. So hinahanap si PH if TC is 20 seconds. So anong first step? Tukuyin muna natin kung rapid or sudden yung closure. So kailangan natin malaman si T, si big T, para i-compare dito kay TC. Ano bang formula? 2L over C. Okay, direct subs T, 3,000 times 2 over 1.5. That is 4 seconds. So, ano yan? TC is more than T, so that is gradual closure. Okay. So, ang formula mo kay PH is therefore rho times 2L over TC times V. Direct subs T. Rho, water ito. Ano ba? Water. Oh, water ito. Rho mo is 1,000. Again, no? Kapag hindi water, yung iyong fluid or liquid, mag-multiply ka ng SG. Dami pa ring nakakaligtaan yun. Multiply mo SG sa rho or maging sa gamma. Ganun lagi yun, guys. So, 1,000 rho, 2 times 3,000 over 20 na TC times velocity na 2. Okay. Unit analysis nga tayo. Okay. Rho is kilogram per cubic meter. This is what? Meters per second. Kasi yung L mo is meter,
Yung TC mo ay second, kaya meters per second. And yung velocity is meters per second. So, ano mayayari dito? Magka-cancel yung dalawang M, may matitirang M sa baba. Natira sa'yo, kilogram per meter second squared. Ano ba yung kilogram meter per second squared na yan? Pakita natin. Same lang yan sa Pascal. Ano nangyari? Ano ba si Pascal? Pascal is Newton per m squared, di ba? Kasi Newton, kilogram meter per second squared. Okay, so cancel. Si M sa taas, cancel isa sa baba. So naging kilogram per meter second squared. So Pascal yan. Okay, so ang sagot dito 600,000 Pascal, gawin mo lang kilopascal. O guys, itong Pascal yung sagot mo, okay lang. Yun naman na. Pag sinabing kilopascal, edi gawin kilopascal. So kapag hindi, pwede okay na yung Pascal. Okay, sagot for letter A. Letter B, assuming the pipe to be a rigid pipe and bulk modulus of water is 2 giganewtons per m squared. Find the rise in pressure if the valve is closed in 2.5. So, pH ulit pinapahanap kapag bulk modulus, ang EB mo ay 2 giganewtons daw at saka yung TC mo ay 2.5. Okay, so walang given dito guys na celerity. Diba ang kailangan natin malaman yung T muna, yung big T. Sa big T may yung formula nyon 2L over C. Pero wala tayong C, so isolve mo natin si C. Okay, so rigid pipe to, sinabi na agad. EB naman yung given. Okay. Again, ang input dapat sa EB ay Pascal. Diba? Naka Pascal dapat to. Ito, giga-newton per meter squared, or this is gigapascal. So, anong gagawin sa gigapascal para maging Pascal? Mag-multiply ka ng times 10 raised to 9. Okay. So, ang makuha mo dyan, 1414.21 meters per second. Naka-Pascal po yun lagi. So, solving now for T, direct subs T, ang makukuha mo 4.24. Okay, compare mo sa TC. TC mo ay 2.5. TC is less than big T. So, we have rapid closure. Okay? So, yung formula mo, rho CV lang. Rapid closure. Direct subs T. Diba? Napakadali. Formula base lang. Okay. Number 2. Okay, so water is flowing in a 10-meter long pipe of 150 mm diameter with a velocity of 1.2 meters per second when it is suddenly brought to rest by closing the valve. Find the water pressure assuming pipe is elastic. Again, elastic is what? Non-rigid, di ba? Non-rigid. E is equal to 200,000 megapascal. Poisson's ratio, 0.25. Sus, may Poisson's ratio. Bulk modulus of elasticity of water is 219 MPa. Thickness of pipe is 10. Time of closure is 3 seconds. Sulat given. Ayan, length 10 m. Diameter 150 mm. Velocity 1.2. E 200. Yung Poisson's ratio ginawa kong V sub P 0.25. Bulk modulus EB 219K MPa. Thickness 10 mm. And the time of closure is 3 seconds. So anong pinapahanap guys? Find the water pressure. So pH. Okay, let's solve. We need the celerity para ma-solve si T. Para ma-compare sa TC. So celerity tayo. This is rigid. Rigid daw. Elastic pala. This is non-rigid. So we have square root of EC over rho. We do not know yet the composite modulus. So we have to solve for that one. Okay, formula 1 over EB plus D over
E times T raised to negative 1. So, you simply substitute. Again, you don't have to convert your modulus of elasticity dito. If you input here megapascal, malamang megapascal yung lalabas. Okay, so hindi ko na ginawang pascal dito yung EB tsaka E. As is, 219K MPa. Diameter tsaka thickness, same unit dapat. Millimeters. And then yung E, naka megapascal din. Hindi ko na ginawang pascal. Okay, ang makukuha mo dito, 12568.15 MPa. So, substituting now dito, 12568.15. Okay, yan na yung easy mo over 1K. That is 3.545 meters per second. Yung kayong C. Okay, mali. Bakit mali? Again, dapat naka Pascal po ito. Si EC. So, gawin mong Pascal yung nakuha mong EC. Kapag megapascal, gagawin mong Pascal, ano yung multiply mo? Times 10 raised to 6. Okay, so yung celerity mo dapat is 3545.16. This is the right answer. So, solving now for big T, 2L over C. L, ano ba si L? 10. C is 3545. You have TC as sobrang bilis, so wala pang 1 second. Pero mas malaki pa rin si TC sa kanya. So gradual pa rin yan. So what is PH for gradual? Rho times 2L over TC times V. Substitute lang yan, 1K. 1.2. So, 8,000 Pascal or 8 kilopascal. Sir, wala naman si Poisson's ratio. Wala, pampagulo lang yan. Okay. You don't need the Poisson's ratio. Madali lang, no? Super easy. So, ganun guys, no? Water hammer. Expect na may ganito sa ano nyo, sa midterm exam. Ito na yung pamigay sa problem solving. Okay, so may nilagay ako dito for practice. May SG Kalimutan si SG May SG. Try nyo to. You try. Pampalipas oras. Pa-review. Okay, so yun lang for this video, for this lesson. Kung umabot ka dito, kung umabot ka sa video, this part of video, screenshot mo to. Screenshot mo, send mo sa akin sa Discord. Dahil may +2 ka sa quiz. Ikaw na bahala kung gusto mong ikalat na may +2. Sayang naman yung effort mo manood tapos sila din nila pinanood. Go-forward lang nila. Tapos may +2 sila. Payag ka ba dun? Kung ako sa'yo, huwag mo sabihin sa classmate mo. Ikaw na bahala. Okay, screenshot this one. Send sa Discord. +2 sa quiz. So, valid only until 12 AM ng April 1. 12 AM of April 1. Bago Monday. So, yun lang. Goodbye and God bless.